Alam ng maraming tao na idol ko talaga si Miss Corina Sanchez. Sabi ko nga, dream ko na parang maging Miss K. Kaya when I found out na i-interviewin niya ako, I was both happy and nervous. Happy dahil I'm doing my very first sit-down interview with a respected broadcaster like her. And nervous dahil first time ko tong gagawin. Tapos, with my idol pa, kinakabahan ako. Pero kaya ko to. Sa loob ng maraming taon, bagamat isa siyang celebrityng may ningning, naging mailapat parang mahirap abutin, si Cristina Cassandra Cuneta Concepcion. Pero ngayon, gaya ng inyong nasaksihan ay buong puso na niyang ibinabahagi sa atin ang kanyang mga pananaw at karanasan sa buhay. Kaya sa pagkakataong ito, and for the first time para sa aming dalawa, K meets K. Narito at nagbabahagi pa ng ilang saloobin, magagandang aral at makukulay na kwento si Casey Concepcion. Hi, Casey. Hello, Miss K. First time, nakita kita sa personal. Ako nga yung nasa starstruck sa'yo. Grabe. You know, the last time I remember you, you were so small. Napakaliit mo pa noon. How Yes. time really flies. Yung buong karanasan mo sa Paris, of course, you don't regret it, ano? Enjoy ka naman doon. Yes, of course. How is it a good decision for you? Tama ba yung naging decision mo na... Yes, kasi meron akong mga nagagawa doon, Miss K. na hindi ko na never ko ma-imagine na pwede kong gawin dito. Yung tumira mag-isa, never ko na-experience yun dito. Na lahat yun, sarili mong diskarte. So as a student, how do you think did you do? Okay ba? Yes, okay naman po. Madali bang mag-aral doon? Madali siya in the sense na academically, syempre kaya ko naman. Doon sa iyong mga subjects na kinuha, ano ang paborito mo? Paborito ko yung the arts, film analysis, meron akong mga classes na bilingual, English at saka French. So, meron akong mga classes na photography. Yun din yung mga favorites. So, alam mo, sa Pilipinas, miss na miss ka namin eh. Parang, parati kang wala, no? So, nananabik kami sa'yo every time you're here. Are you going to stay here more and do stuff? Or tutuloy mo pa rin yung iyong pag-aaral? Dito na muna ako for now, Miss K. Miss K talaga yun ako. Pinanindigan niya yung Miss K. Nandito lang po talaga ako for now. Marami po akong gustong gawin na yun lang yung masasabi ko. Hindi pa pwedeng sabihin. May secret. Oo. May secret sa plano ng buhay mo. Abangan na lang siguro nila yung mga possible na surprises ngayon na nandito na ako. Totoo? Maraming sorpresa? Yes. Siguro. Hopefully. Well, we will look forward to that. Thank you. And with you, it will always be a pleasant surprise. Thank you. I hope so. Wow! Sabi ko na nga ba, mabait talaga ang idol ko. Hindi ako dapat kinabahan para lang pala yung girl talk. Okay, in relation to what we're talking about now, aside from studying, nagtrabaho ka din doon, working girl, si Casey, sa Paris. Maraming may hindi alam yan. So, tell me, kung ano-ano daw ang pinasok mo doon na trabaho. Nakakatawa talaga po kasi from year 1, yung first 6 months ko doon, naghanap ako ng trabaho as yung tagapangalaga ng aso, bilang receptionist sa isang hotel, ganyan. Tapos, yung isa, parang secretary sa isang press agency. Tsaka yung last, nag-tutor ako for English. Magkano naman ang sweldo mo? 5 euros per hour. Wow, big time. Mga 350 pesos per hour. Per hour? Yes. Wow. Meron din akong konting something. And mga 3 times a week ko ginawa. Okay, napapag-usapan rin lang naman yung iyong independence dyan sa Paris. Siyempre, maganda ka. At saka single. And independent. And there are no parents around. Paano ngayon yan? Di inaaligiran ka ng mga romantic Frenchmen doon. Minsan po. Minsan. Paano manligaw ang mga French? Ilalabas ka nila to have unforgettable memories sa gitna ng ilog or what. Ganun sila? Or mahilig silang magmotor, ikutin ka sa Paris, alam nilang yun yung pinunta mo doon. So, kunyari, special. Sabi nga nila, very romantic ang mga Frenchmen. Totoo? Very cerebral. Mahilig mag-isip, mahilig mag-analyze, yan. Mahilig makipag-debate, makipag-diskusyon, yan. Do they have a sense of humor? Weird. Medyo weird. Yes naman, yes. Yes. Oo.
I get the drift. Okay, I can imagine what you're trying to say. Okay, hambing mo ngayon. French men, Filipino men. Anong tingin mo? Sinong mas may chance? Pare-pareho naman ang lalaki sa mundo. As long as may alam sila about yung ibang kultura, and syempre na-appreciate nila yung Filipino culture, yun yung pipiliin ko. Ayun. Yung sabihin, ayaw mo na sarado ang isip. What about you? Hindi, kayo Bakit ako naman. tinatanong? Huli na ang lahat. Di mo na ako pwede tanongin. Serious lang. Okay naman to. Iniiba yung usapan. No worry, I won't ask. Okay. Parang palapit na kasi ng palapit sa tanong. Ayun, kaya nilinervous na siya. Okay. Akala ko makakalusot na ako naman ang mag-i-interview kay Miss Kay. Anyway, tuloy ang kwentuhan. Bago umalis ng Paris, napanood natin kanina na nangako si Casey sa kaibigan niyang si Leslie, isang cleaning lady na sa kasamang palad ay TNT sa Paris. Ang promise ni Casey, sosorpresahin niya ang mga anak ni Leslie pag nakabalik na siya ng Pilipinas. At ito ay isang pangakong hindi napako dahil kamakailan lamang, tahimik ngunit pasorpresang dinalaw ni Casey ang 4 na anak na babae ni Leslie sa Rosario, Cavite. Walang kamalay-malay ang mga anak ni Leslie na sina Loris, Shane, April at Lorraine na bibisitahin sila ni Casey. Kaya naman nang makita nila ito, ibang klaseng tuwa ang naramdaman nila. Para na rin nilang nakasamang muli ang kanilang mama sa pagdalaw ni Casey. Ate Leslie, this is for you. Ma, eto si Casey, ma. Hello. Hi. Ate Leslie, naalala mo pa ba ako? Iiyak na daw siya. Nananahimik daw siya doon. Binulabog ka ba namin, Ate Les? Good morning.